balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po pinag-uusapan ngayon sa social media ang posibleng pagsali ni Mike Magnifico Magsayo bilang nominee ng Knockout of the Year sa taong 2023 matapos niya patulugin ng literal ang Mexican boxer na si Isaac Abilar sa round 3 ng kanilang bakbakan kahapon at lumabas ito sa ring ng naka-stretcher kung saan mga idol matunog din po na pinag-uusapan ngayon ang most anticipated fight ni Magsayo at ng Mexican legend na si Leo Santa Cruz. Ito talaga ang laban mga idol na hinihiling talaga ng karamihan ng mga Pinoy boxing fans at maski tayo mga idol excited kapag ganito ang bakbakan. Match talaga kasi mga idol ang bakbakan na to. Halos magkapareho lamang ang galawan ng Meksikano at Pinoy. Palaban at mahilig makipagsabayan ng harap-harapan. Kung matatandaan nyo mga idol, muntik na mangyari ang laban na to na isa pa sanang unification fight sa featherweight division. Kaso binakante kaagad ni Santa Cruz ang kanyang WBA at si Magsayo naman natalo sa laban kay Ray Vargas. Kaya noon sami ang laban. Pero sa ngayon mga idol, pwede na talaga ituloy dahil hindi na kampiyon ang dalawa. At para sa opinion natin mga idol kung sino ang magiging lamang sa laban sakali mangyari ang sagupaan ni Leo Santa Cruz at Magsayo, naniniwala tayo mga idol na malaki ang tsansa na makuha ng Pinoy ang panalo sa laban na to. Masyadong hindi na kasi aktibo si Leo Santa Cruz at isa pa mga idol masyadong malaki si Magsayo sa Meksikano. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, sa huling laban ni Leo Santa Cruz sa Junior Lightweight Division, natulog pa ito sa laban kay Gervonta Davis sa title fight. Samantala balik naman tayo mga idol kay Isaac Abilar matapos ang nakakatakot na knockout nito kay Magsayo at ayon sa source natin mga idol, posible daw mga idol na ito na ang maging huling laban ni Abilar sa ibabaw ng lona at pinag-iisipan na ng kanyang kampo na mag-retire. Well kadalasan kasi mga idol, pag ganun na brutal na knockout ang pinagdaanan ng isang boxer, matinding trauma talaga yan mga idol ang sasapitin nila hanggang sa mawalan nito ng ganan na bumalik at magkipaglaban ulit sa bakbakan. At malamang mga idol ito din ang sinapit ngayon ni Julio Ceja. Simula sa sinapit nito na brutal knockout kay Magsayo, mahigit 2 taon na nakalipas. Hanggang sa ngayon kasi mga idol, hindi pa rin ito nakabalik sa bakbakan at malaki ang tsansa na magre-retero na ito sa pagboboxing. Nakakatawa lang talaga mga idol dahil ang ginagawa ngayon ni Magsayo sa mga ninanakaut nito na kalaban na posible na hindi makabalik sa aksyon. Ganito rin mga idol ang ginawa dati ni Manny Pacquiao sa kanyang mga kalaban sa parehong edad din nito kay Magsayo. Katulad na lang mga idol sa ginawa nito kay Barrera, Oscar de la Hoya at Ricky Hatton na brutal talaga iniwan ng boxing matapos makatikim ng brutal knockout galing sa Pinoy legend. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang kinikilala na biggest upset kahapon sa bakbakan ni Rafael Mendoza kalaban ng WBO champion na si Robeisy Ramirez, kung saan mga idol emosyonal na binati ng Cuban boxer ang Meksikano sa kanyang dressing room matapos ang laban at napahagulgol na lang mga idol si Ramirez dahil natalo ito sa bakbakan kay Mendoza. Mas lalong naging emosyonal ang Cuban boxer nang ibinalik ni Espinosa ang kanyang WBO title. Makikita mo talaga mga idol na hindi lang nadurog ang mukha ng dating kampiyon, pati puso nito nadurog din sa bakbakan dahil sa upset nito sa laban. Sayang talaga mga idol ang opportunity na dapat makukuha ni Ramirez. Unification sana ang kanyang next fight o di kaya ang laban sa Japanese monster na Naoya Inoue, pero lahat ng to nasayang dahil natalo siya sa bakbakan.